Unang magandang umaga sa inyong lahat mga kabigote. Yan. Nandini ako ngayon sa loob ng aking lock, flight lock. Yan. At kung saan ay nandini ang ating mga stock birds. At ngayon guys, maglalagay ako ng singsing. At yung singsing natin guys, ayan. Shoutout nga pala dun sa ating kaibigan na kay Paul George Garza. Yan. Siya yung gumagawa ng mga singsing ng aking mga ibon since 2020 pa. Sa kanya na ako nagpapagawa kasi ang ganda ng lapat guys ng kanyang mga singsing. Ayan o, makikita ninyo, ang ganda ng lapat. Tapos ang ginawa ko mga kabigote, lahat ng singsing pinalagyan ko ng pangalan. Yan, meron niya ng pangalan din para yung ibon kapag nilagyan ko may pangalan na siya. Are ay si Bumble. Yan, para kay Bumble. At saka ito ay kay, itong isa ay si Target. Yan, Target. Ngayon, may dalawa akong inakay din ng racing pigeon. Racing talaga mga kabigote. Hindi po project para doon sa ating stencil. Meron tayo dining dalawang inakay na inakay ng talagang mga pang-race na ibon. Yung hen ay Tawid Isla, kumbaga ay nakauwi, galing Pulilio Island ata itong hen. Tapos yung kak natin ay yung magulang ay mga racing pigeon. Walang history ng karera yung ating kak na ginamit, pero siya ay racing pigeon ng magulang. Bronze, mga kabigote. Papakita ko muna sa inyo yung mga magulang. Ayan. Aray mga kabigote yung magulang. Ayan. Racing pigeon. Bronze ito mga kabigote. Ito yung isa sa anak ni Father Earth, saka ni Mother Earth. Kung natatandaan niyo yung mga bronze ko dati na nabili ko na stencil daw. Ako'y wala pa masyadong alam sa stencils noon. Ay stencil daw. Ay di akin nga naman binili. Ay mga kabigote, nga palang red ko, kaganda sa camera. May mas lalong maganda sa personal mga kabigote. Yung recessive red natin. Aray mga kabigote. Ito ay bronze. T-check na blue T-check, bronze, So kung may history sana ng crossbreeding, di sana siya ay TS1. Kaso lang TS1, TS2, kaso nga lang wala ang magulang nito ay mga racing. Ayan tingnan nyo mukha mga kabigote. Yan. Tapos ito mga kabigote, ginagamit din natin itong mga pang cross dun sa mga napapalabas natin na hen na stencils. Yan. Kaya ito may anak na rin dito na F1 na stencil. Ayan siya yung tatay. Papakita ko sa inyo mamaya yung anak niya, pero focus ko muna ngayong araw na rin mga kabigote, ipakita sa inyo yung kanilang inakay ngayon na mga racing. Ngayon ipapakita ko naman yung kapares niya mga kabigote. Ayan. Aray mga kabigote ng kapares, kung inyong natatandaan, ipinares natin ito dun sa ating F4 nung nakaraan. Kinuha na natin ng mga F1 at nakapagpalabas nga ng 4 na magagandang F1. Ngayon nagbibreed na rin yung mga anak nila at malapit nang magkaitlog. Ito yung hen. Kita nyo naman. Isusubo siya mga kabigote ngayon. Actually, yung kanilang pairing, yung pagpapares niyang dalawa, di na nabuo sa ating lock. Dito, sa plate natin. Nagpares na sila dito hanggang sa nagkaitlog. Yung may inakay na ngayon, lalagyan nga natin ng singsing. Yan, nagsusubo mga kabigote ka. Gandang ibon na rin ngayon natin. Blue, check. Okay pa ang katawan. Ayan gandang ibon mga kabigote na rin. Ito ay Tawid Isla mga kabigote. Finisher, kaso lang hindi nag-clock. At least nakatapos ng mga kabigote. Ngayon, kukunin ko na yung mga inakay at lalagyan na natin ng singsing. Yan. Ngayon mga kabigote, sa paglalagay ng singsing, gumagamit ako ng balahibo nila. Itong pakpak, balahibo. At sana umabot pa kasi kararating lang nung singsing kahapon. Parang medyo malaki na yung paa, pero kayang-kaya pa yan. Kayang-kaya pa yan. Ganda rin lang mga kabigote. Ang paglalagay ng singsing, ay si Bumble. Si Bumble ang isang ito. Ayan, kakabit ko sa kanya yung singsing na Bumble. Baka Bumble yan. Ito mga kabigote. Ngayon, syempre, alam ko naman marunong na kayo maglagay ng singsing. Syempre, doon lang sa 3 fingers natin isusuot. Yan, dyan. Tapos susot natin, kasya pa sana siya. Kasya pa mga kabigo. Ay, luwag pa mga kabigotay. Ngayon, anong silbi nitong feather? Di ating hihilahay. Paano ba? Dapat yung nakaharapin. Yan, ganyan. Baka mabalay. Hihilahin lang natin yung susok-sok na gayaw. Sabay susukitin. Charan! Ayan na mga kabigotay.
may singsing na si Bumbley. Ari mga kabigote, para siyang bronze din, katulad ng tatay, ano, kasi yung kanyang beak ay mayroong pagka-bronze, pero tingnan niyo mga kabigote, ang kanyang itsura, ay, napakahaba ng tuka at napakaganda, oh. Ngayon, ito ay stay natin din sa ating loop, kasi wala kong mga kabigote, magpalagay ng trapdoor at magte-train ng mga ibon. Kapag mga nakakauwi na yung ibon, hindi muna natin sasali sa club, train lang natin, papasabay natin sa mga kaibigan natin ng training. Tapos, kapag nakakapagpa-uwi na tayo, saka tayo sasali ng club. Yung ano din, katuwaan din. Oh, ari yung isa. Yun, ang ganda mga kabigote, no? Ay, grabe, oh. Ngayon, mga kabigote, ari ang kanismate niya. Yan, hilab din na ibon, oh. Medyo dark, siguro. Ito yung ano din. Ito ay T-check to, sigurado. Ano? According sa kanyang color, sa dark color ng kanyang shield, saka color ng kanyang beak. Ano, ito ay magiging T-check. Kasi yung tatay naman niya T-check, tapos yung nanay niya check. Ay, wala nang pwedeng puntahan itong isang dark na ito, kundi check at saka T-check. Pero dahil siya ay dark na dark, so possibility o malaking posibilidad na siya ay T-check. Lalagyan na rin natin mga kabigote ng singsing. At charan! Ayan na. So, ang pangalan ng ibon na ito, mga kabigote, ay si Target. Yung kapatid niya ay si Bumbley, at ito ay si Target. So, hindi na natin makakalimutan yung kanyang pangalan dahil mayroon ng pangalan sa singsing. Ang ganda mga kabigote, oh. Haba ng tuka. Ay! Oh. Yan, lalagyan na natin mga kabigote. At ang ganda ng alaga mga kabigote, oh. Ang healthy ng ibon, ang healthy. Grabe talaga, ang ganda. Yan. Ngayon naman mga kabigote, kahit maingay yung aso ko, tahol lang tahol doon. Ano, magpe-flex ako ng iba kong mga palabas. Ano, painakay. O, ngayon. Yan, kita nyo naman ito, isang dilute na blue T-check na 4th generation mga kabigote. Stencil, TS2 mga kabigote. So, wala siyang frill. Okay. Pero siya ay toy. Yan. O, may pailan nilang palang frill sa kanyang wing plies. Yan. Pero, basta stencil kasi mga kabigote, lahat yan ay hetero 4 frill. Ano kasi nanggaling talaga yung history nila sa mga frill. Ayan mga kabigote. 4th generation. Ang ganda mga kabigote yan. Oh. Isa ito sa gagamitin nating materyales. Yan. Ang tatay nito mga kabigote ay isang yan. Ito mga kabigote ang tatay. 4th generation. Yellow. Hindi siya toy. Hindi rin siya frill. Siya ay recessive yellow. Ito yung kanyang tatay. Tapos, yung nanay niya ay 3rd generation na black o yung blue spread natin kinatawag. Ano? Yan. So, ito yung nanay, mga kabigote. Kita nyo naman, napakaikli pa ng tuka. Ito ay 3rd generation, mga kabigote. Oh? Kaya yung inakay na yun, ang tawag natin sa kanya ay 4th/5th generation. Ano? So, pero tinatawag ko lang siya 4th generation kasi nga yung kanyang nanay na isa ay 3rd generation. Aw. Makikita nyo, para pa rin classic oriental trail. Ano? Pero yung mga nilabas nilang inakay mga kabigote, magaganda. Ayan o. Kanya naman yung inakay, di ba ga? Ngayon, no, maganda mga kabigote, dun sa yellow natin at saka sa black na iyon, yung blue spread natin, ay meron pang dalawang bagong nestmate na dilute pa rin. Kasi kadalasan dilute yung inilalabas nitong dalawang ito eh. So, are mga kabigote, yung latest na inakay nila. Yan. O, isa ring TS2 rin. O, siguro yung bar niya, yung part ng bar. Ano, ito yung blue T-check. Dilute blue T-check. Yung part ng bar niya mga kabigote ay possible na maging white. O kaya mas matingkad, mas light, yun, hindi ko maisip eh. Mas light na bronze, ano? So, yan, oh. Ganda, oh. Ito, blue T-check. Pero mga kabigote, naglabas sila ng spread na isa. Kanesmate, no? Nasaan yun? Hinahanap ko lang mga kabigote. Maganda, eh. Ito, mga kabigote, the best so far. Ito yung kanilang, ito yung kanesmate ng isa. Ito, mas malaki. Parang lalaki. Ayan, oh, mga kabigote, oh. Yan. Kita nyo baga? Ito ay 5th generation. 4th generation / 5th generation. Ayan o mga kabigote o. Kita nyo baga. Dark na dark yung tail bar mga kabigote o. Yan.
5th generation na mga kabigote. Nakakachamba tayo ng mga magaganda eh. Pero kaso kapag mga ganung generation, mababa pang generation, napakadalang na makapagpalabas ng gayaw. Ay ari oh. Yan, kita nyo naman oh. Pink na pink pa ang ilaw. Doon sa dalawa, mas maganda ito kasi ito yung isa eh. Pakita ko yung isa. Ayan, hawa ko isa. So ito sila. Nestmate. Nakita nyo naman oh. Parehas na dilute. Yung isa is spread. Hindi. T-check din pala na blue. Hindi pala spread. Parehas silang blue T-check na dilute. Ito kasi isa, mas maganda lang yung shield. Pero siya ay blue T-check din. Ayan o. Dahil siya ay may tail bar mga kabigote. Kanya naman. Kakahilab ng ibong aray. Ganda mga kabigote. Kapag palabas na naman tayo ng isa pang the best of the best. Yan. Ang huli kong i-update mga kabigote ay yung aking recessive red na 4th generation. Ayan. Kita nyo naman ang kanyang shield. Ayan. Siya ay toy stencil, frill stencil. Problema natin mga kabigote, hindi pa natin sila mapainakay ng maganda kasi ka-nestmate yung kanyang kapares. Ay dapat hindi natin ipares sa nestmate kasi nag-double. Kasi yung magulang nito mga kabigote ay parang nasa inbreed na rin. Tapos nestmate pa sila, so nagkaroon ng problem. Ayan o. So siya ay toy stencil, frill stencil. So ang kanyang shield mga kabigote. Aray. Ayan. Okay. So kailangan pa natin ng konting polish pa dito sa mga ibon na ito. Ang kapares ito mga kabigote, yung kanyang ka-nestmate ay blue T-check. Ay blue T-check na toy stencil ngayon. Hanggang ngayon napakabait pa niya sa akin. Yung kanyang ka-nestmate, mga kabigote, nakapares niya, aking papakita sa inyo. Yan, aray, wala nang cut-cut, dire-diretso na yung vlog natin. Aray mga kabigote, ito yung ating cock na ginamit. Yan, kita nyo yung kanilang mga mata mga kabigote. May lahok na ng racing talaga na ulit, kaso lamang, medyo may clip pa yung tuka. At saka yung kanyang paa, yan, may balahibo pa. May map pa. So siya ay isang blue T-check na TS2 mga kabigote. Yan o. Makikita ninyo, ganda rin. Sabi ko, last ko nang ipiplex yung yung recessive red eh. Pero yan. Yung mga palabas na natin yung 4th generation yan. So alin pa ba pwede natin i-flex dito? Ay meron pa mga kabigote. Aray mga kabigote, last na talaga ito sa vlog na ito ha. Susunod na ulit. Aray mga kabigote, kita nyo naman racing na ang kanyang pormahan. Ayan ang kanyang katawan. Okay, ang kanyang kulay mga kabigote, TS2. So siya ay inakay nung ating bronze na pinakita ko sa inyo kanina na racing at saka ng ating isa ditong toy stencil. Kaya yan siya mga kabigote. Napakagandang ibon kasi yung target talaga natin ay mga racing form. Kita nyo naman. Ay, saan ka pa? Ang ganda ng kanyang shield pattern, ang kanyang tail bar, dark na dark. Talagang quality mga kabigote yung katawan. So, plan ko siyang i-groom. Tapos kapag may mga show, subukan kong isali para sa kategory ng toy stencil. Kumbaga, hindi man manalo, may pakita ko na mayroong napalabas na tayo dito sa Pilipinas na mula sa Classic Oriental Frill, nag-cross tayo sa Racing Pigeon. Tapos ito ay 5th generation na. Tapos F1 siya, kaya siya tinawag na 5th generation. Kasi yung isa sa magulang ni 4th generation. Kaya naman F1 siya ng racing at saka ng 4th generation. Kaya mula doon sa Classic Oriental Frill, siya ay 5th generation na. Okay. Ganda mga kabigote, kita nyo naman yung kanyang form. Ayun, ay tuloy-tuloy na natin pala mga kabigote. Hindi pa ito last, may mga kasunod ito. Joke lang pala yung last. Ay mga kabigote, yung ating 4th generation. Ito na may subaybay ninyo. Buhat nung ako'y nag-breed, nakita natin na ito napakadalang tayo makapagpalabas ng ganitong kulay sa ganong kababang generation. 4th generation, ang ka-nestmate nito mga kabigote ay dilaw. Yung pinakita ko sa inyo kaninang yellow na may mga inakay na dilute. So, yun yung ka-nestmate nito. Kita nyo naman siya ay toy stencil, frill stencil. Napakadalang makapagpalabas tayo ng ganito kaagad na kulay.
lalo na sa mga ganung kababang generation, 4th generation. Siya nagmo-molt siya ngayon mga kabigote, nagpapalit siya ng tails. Yan. So mas gumaganda yung frills niya, mas lumilinaw na. Ayan oh. Okay. So ito ay marami na itong napainakay mga kabigote. Dahil ito ay ginamit natin doon sa pagbabalik ng racing binalik natin sa racing yung ating mga stencils, ano? So ito, may inakay itong dalawa dito, tapos ay mayroong nakabreed ngayon na nestmate. So ngayon papakita ko sa inyo yung dalawa niyang inakay na black. Napakaganda ng inakay mga kabigote. Yan, ito mga kabigote, medyo pinapamatured lang natin. Pinapamatured ko pala, ako pala yung nagbe-breed. Ay saka natin isasala. Malapit na mga kabigote, puting-puti na yung ilong, ano? So ito yung ating cup. Yan. Spread lang mga kabigote, blue spread. Ano yung kanyang naging inakay. Pero tingnan nyo naman mga kabigote ang kaniyang forma. Okay? Pang race na yan mga kabigote, ano? Kaso nga lang yung ability, hindi pa natin masubok, hindi pa naman natin tinitrain. Ngayon, pinapaganda pa natin ang katawan, medyo namayat, ano? Pero wala naman siyang problema, hindi naman siya nag-iipot. Okay naman. Malakas naman. Ipapakita ko yung canesmate mga kabigote. Yan. So yung canesmate niya mga kabigote, blue spread din, black. Ayan. Kita nyo. So ito ay parang hen, hen siguro. Ganda rin yung mukha niyo mga kabigote. Ayaw marap sa camera. Yan. Kita nyo mga kabigote. Ito ay 5th generation, F1 ng 4th generation at saka ng racing pigeon. Ang nanay nitong mga ito, yung ating blue check na Tawid Isla. Yan. Ganda mga kabigote. Yan. Okay, so yun lamang mga kabigote. Ngayon, nawa ay nag-enjoy kayo doon sa aking mga update. Actually, napakarami pa ng ating pwedeng i-update. Di sa mga susunod na araw na lamang. Dapat nga ang aking vlog ngayon ay para lamang dun sa pagsisingsing. Ay syempre natuwa na ako. Di nagdire-diretso na tayo. Yun lamang mga kabigote. Maraming salamat at magkita-kita tayo ulit next video.